Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral. Nagtuturo at nagtatanggol ng katotohanan at nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi mahalaga pong ating pag-uusapan sapagkat ating aalamin anong dahilan bakit si Kristo o ang Panginoong Hesus ay dumating po dito sa ating planeta na tinatawag na planet Earth. Ano nga ba talagang dahilan ng pagdating ng ating Panginoong Hesus at ng pagkalika ng Diyos sa sanglibutan o sa planetang Earth? Una, tingnan natin ano ang intention o layunin ng Diyos, bakit niya nilikha ang planet Earth. Sa Genesis 1:1 at verse 26 at 27, dito ating makikita God created man to be the real ruler of His creation. Una, ginawaan muna niya ang langit at ang lupa, sabi ng Genesis 1:1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang malikha na ang langit at lupa at lahat ng mga bagay at kailangan nandoon sa planet Earth, nilikha ng Diyos ngayon ang tao. So bago tayo pumunta sa pagkakalika ng Diyos sa tao, gusto ko muna pong ipaalala na ang tinatawag nating heaven o yung spirit world ay mas real kaysa sa physical world. Sapagkat ito pong ating physical world were created out of the unseen world. Ito pong ating seen world, ang pattern po nito ay ang unseen world. So ang modelo ay yung hindi nakikita. Kaya sa sino man magsasabing, hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi ako naniniwala sa langit, mga kapatid. Ang planet Earth po ay physical manifestation na real na mundo ng spirit world. Kaya whether you like it or not, whether you believe it or not, ang spirit world o ang heaven ay mas real kaysa sa physical world. Verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad at lumalakad, pati na ang gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang wangis. Mga kapatid, ang intention po ng Diyos, kaya nilikha ang tao ay para maging ruler or Lord over His creation. However, dahil nga sa kasalanan, yung God-given task for man, nag-fail po ang tao to fulfill it. Kaya yung authority na binigay ng Diyos kay Adam, pati na rin kay Eve, ay nakuha
by bluff ni Satan sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na pandaraya or deception. So the authority over the planet Earth was transferred to Satan by deception. At hindi lang si Adan na lost ang kanyang authority on this planet Earth, but also he lost relationship with God as Father. And as a result, ang mankind po nahiwalay sa Diyos, pinaalis sa Garden of Eden, ay nagsimulang humanap sa Diyos at humanap ng ibang Diyos. So malinaw na ang tao po ay una ay kasama ng Diyos, connected sa God, pero nung dumating ang kasalanan, it was corrupted by sin, at ang sabi ng Isaiah 59, ay ang naghiwalay sa tao at sa Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan. So, walang choice kasi ang tao ay was corrupted at na-dilute ng sin, kaya ang tao pinaalis sa Garden of Eden, the center of God's authority to rulership over this planet Earth. Sa Isaiah 53 verse 6 ay ganito po ang nakalagay. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusa ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Ito po yung tinatawag nating substitution. Si Jesus ang tumanggap ng ating kaparusahan na intended para sa atin. He is the one who died and received the penalty for our sin. And by His blood, we are atoned and covered and cleansed by the offering of His blood. Kaya, sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo, tayo po ay na-redeem sa pamamagitan ng mga penalty na dapat para sa atin ang inilagay ng Diyos. So, tingnan natin ngayon, bakit nga ba pinadala ng Diyos ang Panginoong Hesus? Ang purpose ay una, upang ipahayag niya kung ano ang Diyos o sino ang Diyos, sapagkat wala po nakakita sa Diyos sa kanyang full glory. So ang ginawa ng Ama, ipinadala ang kanyang anak upang ipakilala sino ba talaga ang tunay na Diyos, because men were looking for God and none can see and can find God not unless na ang Diyos ang gumawa ng paraan na makilala ng tao ang Diyos. So sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay nagpakilala po ang Panginoong Diyos, ang ating Ama sa atin. John 1:18, wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos nga at kapiling ng Ama. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ipinadala ng Ama, kapiling niya in eternity past, upang maipakilala niya ang Diyos. Siya ang tinatawag na bugtong na anak. By the way, baka tanungin niyo po ako, wala pang nakakita sa Diyos. Paano yung mga Old Testament na ang Diyos ay nagpakilala at nakita kagaya ni Moses, kagaya ng 70 elders, kagaya ng ang Diyos ay nakita nila Jacob. Mga kapatid, ang kanila pong nakita ay hindi yung fullness ng glory. Si Moses nang makita niya ang Diyos, likuran lang po ang nakita, and at the same time, itinago pa po siya sa cliff of the rock. Ang 70 leaders na pinili ni Moses ay paalang po ang nakita. So wala pa po talaga nakakakita sa Diyos ng mukhaan, because the Word of God says, ang makakita sa Diyos ng mukhaan ay walang pagsalang mamamatay. Colossians 2:9. Ito ay sapagkat nananahan sa kanyang katawan ang lahat ng kapuspusan ng kalikasan ng Diyos. Sabi rito, all the fullness of God was in His bodily form. So nakita ang Diyos na tinakban yung buong kapuspusan ng kanyang katawan. And remember, yung full glory ni Christ, isinaisan tabi niya muna at nandoon sa kalangitan. Hindi naman nangangulugan ang Panginoong Hesus ay hindi God, kundi tao lang nandito sa lupa. No, siya po ay tunay na Diyos, tunay na tao.
However, yung glory, yung full glory na nandun sa Kanya in eternity past, ay naiwan po sa kalangitan. Kaya nung siya bumaba rito, though He is God, at the same time, He is human, and He operates not as God, but as human. At doon sa kalagayang tao, ay nakita ang larawan o ang anyo ng Diyos. Kaya na-cover kasi yung glory, iniwan sa kalangitan, at wala pang nakakilala, kaya ipinakilala ng bugtong na anak ang Ama sa pamamagitan ng kanyang pagdating dito sa lupa. Sabi ng John 14:10, hindi ka ba sumasampalataya na ako ay nananahan sa Ama at ang Ama ay nananahan sa akin? Kasi sabi ni Felipe, Lord, ipakita mo sa amin ang Ama at yun ay sapat na. Kasi sabi ni Jesus, babalik na ako sa aking Ama. And Philip said, Lord, ipakita mo lang sa aming Ama, sapat na po yun. Sabi ni Jesus, Felipe, ang tagal nyo na akong kasama. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya binanggit po niya yung verse 10 kasi yung binabanggit ko po ay verse 9. At sabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Bakit? Sapagkat ang Ama ay nananahan sa Kanya. Hindi po siya ang Ama. Tandaan natin, iba ang Ama, iba ang Anak, pero ang Ama at ang Anak, dalawang persona ng iisang Diyos. So sabi ng Panginoon, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. Mga kapatid, maliwanag po sa sikat ng araw, ang Panginoong Hesus ay hindi ang Ama at ang Ama ay hindi ang Anak o ang Panginoong Hesus. Kundi ang Ama ay nananahan sa Kanya and every word na sinabi niya ay galing po at mula sa Ama. He operated and came here on earth, okay, as human. But never nasabi natin hindi siya God. No, He is still God, but He operates under the power of the Holy Spirit. Kaya siya po ay God, man, at siya po at the same time din ay man and God. This is the reason Jesus never explicitly claimed. Kasi may nagtatanong, sinabi ba ni Jesus na ako ay Diyos at sambahin niyo ako? Hindi nga po sinabi ng Panginoong Jesus na siya Diyos at siya dapat sambahin. Pero hindi naman sinasabi na hindi siya Diyos at hindi siya dapat sambahin. Okay? Wala explicitly yung word for word na verbatim na Diyos ako, sambahin niyo ako. Wala po noon. Kaya ang tanong bakit? Kasi ang dahilan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa ay hindi ipakilala ang kanyang sarili, kundi ipakilala yung nagsugo sa kanya, walang iba kundi ang Ama. At ang layunin naman ng Ama ay ipakilala yung kanyang isinugo na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, hindi po intensyon ng Panginoong Hesus na ipakilala ang kanyang sarili, kundi ang ipakilala ang Ama. Bakit? Sapagkat na-lost ang connection ng Diyos at ng tao. And the only way to get connected is to receive the eternal life na source ay walang iba kundi ang Diyos Ama through His Son, the Lord Jesus Christ. Kaya ang 17:1-3 ay nagpapaayag na itong buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na tunay na Diyos at ang iyong isinugo ang Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ang John 17:1-3 ay nagpapahayag the only way to have or receive eternal life is by knowing the Father and knowing the Son whom He sent. Kaya mahalaga ng gampanin ng ating Panginoong Hesus ay kanya pong magampanan. Or else, kung pinakilala niya yung sarili niya, hindi makikilala ang Ama na source ng eternal life at mangyayari po ang tao hindi makakabalik sa Diyos na kanyang original na pinagmulan ang ating Diyos Ama. Sa Hebrews 1:5-8, ito naman ang pagpapakilala ng Ama patungkol sa Anak. Alinman sa mga anghel ang kailanman ay pinagsabihan ng ganito,
ikaw ang aking anak at sa araw na ito ay ipinanganak kita. At muli niyang sinabi, ako ang magiging ama sa kanya at siya'y magiging anak sa akin. Gayon din, nang dalhin niya ang kanyang tanging dakilang anak sa sanlibutan, sinabi niya, at hayaan siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Patungkol naman sa mga anghel, sinasabi niya, ginawa niyang espiritu ang kanyang mga anghel at ang kanyang mga natatanging lingkod na naglalagablab na apoy. Ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, O Diyos, ang iyong trono ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay magiging setro ng iyong paghahari. Mga kapatid, mismo ang Diyos ang nagsabi na ang Panginoong Hesus, ang kanyang anak, ay Diyos. Kaya kung sasabihin natin, mali ang salin na yan, ang tama ay ang trono ay ang Diyos. Ang Diyos ang iyong trono. Teka, parang baliktad. Mga kapatid, lumalabas na ang Diyos ay trono ng anak, uupuan ng anak, kaya lalabas mas mataas ang nakaupo kaysa doon sa trono. Kung ang Diyos ang trono at ang uupo sa trono ay ang anak, di lumalabas mas mataas ang anak kaysa doon sa ama. Kaya yung sali na Diyos ang iyong trono, mas mali po yun. Sapagkat isang salin lang po yun, pag ikukumpira natin sa lahat ng maraming salin ng banal na kasulatan. At ang gumagamit lang po ng salin na yun, yung mga hindi naniniwala na Jesus ay hindi po Diyos. Mga kapatid, ang ama ay nagpakilala na ang anak ay Diyos. At ang anak naman, ipinakilala na ang ama ay Diyos. Sapagkat there is only one God in three distinct persons. Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, tingnan natin yung pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus kasi ito lang ho ang paraan para ang tao makaabot sa Diyos at ang Diyos maabot ang tao. And the only way to reveal who God is for the second person of the Godhead to come down in the form of man or flesh. And na tinatawag nating incarnation. Kapag sinabing incarnation, ang pagsasakatawang tao o pagiging laman ng ikalawang persona ng iisang Diyos, walang iba si Kristo na nang ipinanganak ay si Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Ito yung pagdating ng ikalawang persona ng Diyos na literal, na dugo, laman, at buto. Kasi po nung panahon ni Apostol Juan, may mga Gnostikong nagtuturo na si Jesus hindi daw po literal na dumating na laman. Kaya ang sino mang magsasabi na ang Panginoong Hesus ay hindi dumating sa laman ay Antikristo. Mga kapatid, hindi po maipapako sa krus ang Espiritu. At wala pong dugo ang Espiritu. Kaya kailangan magkaroon siya ng laman, magkaroon siya ng buto, magkaroon siya ng dugo, sapagkat kailangan tumulo ang kanyang dugo na siyang pangtubos sa ating mga kasalanan. Sa Colossus 2:9, ganito ating mababasa, ito ay sapagkat nananahan sa kanyang katawan, sa physical body, at kapuspusan ng kalikasan ng Diyos. And then, ano pa sabi rito? John 1:1 and 14. Nagpasimula, naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Nagkatawang taong salita at nanahang kasama natin. Na mas dalami ng kanyang kalawalatian, ang kalawalatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Ang salita po is referring to the Lord Jesus Christ na nagkatawang tao. Mga kapatid, hindi po ito literal na salita na binubuo ng titik, ng tunog, at ng pagbigkas. Ang word po dito ay persona. Sapagkat ang word, nagkatawang tao, at ang pinakamalaga, He was with God. With, ibig sabihin, kasama ng ating Diyos. Pilipos 2:6-8, bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuri na kanyang nakailangang panghawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Mga kapatid,
Ang ating Panginoong Hesus, malino na sinasabi, kapantay ng Diyos. Baka tanungin niyo ako, nasaan yung Diyos lang? Mga kapatid, binanggit po mamaya na siya nasaan yung tao. Kung kukwestiyon na natin ang anyong Diyos, hindi sa Diyos, kasi anyo lang, question din dapat natin yung kanyang pagiging tao. Bakit? Sapagkat ang pagkasabi ay siya'y nasa anyong tao. Verse 7, bagkus ginawa niyang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Mga kapatid, narito po ang anyo ng isang alipin, ang anyo ng isang tao. Kaya kung sasabihin natin na nasa form o fashion lang siya ng God, dahil hindi siya God kasi larawan lang o fashion o form, hindi rin po siya tao kasi form and fashion din ang kanyang pagiging tao. So mga kapatid, ang Panginoong Hesus, fully God, fully man. Verse 8, yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus nagpakumbaba at ang kanyang kalagayan ng tao, kalagayan ng alipin, sapagkat ang tao ay naging slave at naging slave ng sin. Pero ang Panginoon, bagamat siya nasa kalagayang alipin, hindi po siya alipin ng kasalanan, sapagkat ni minsan ay wala po siyang nagawa ni isang kasalanan. Roma 9:5, sa kanila nagmula, sa kanino daw po, sa mga Hudyo nagmula, si Kristo sa pamamagitan ng laman. Nagmula sa kanila. Siya ang pinadakila sa lahat, pinakadakila sa lahat, ang Diyos na pinupuri magpakailanman, siya nawa. Kaya sa sino man nagsasabing ay hindi Diyos si Kristo, ito po malinaw, siya'y Diyos, siya'y tao. Tunay na Diyos, tunay na tao. Sapagkat siya'y may kalagayang Diyos at may kalagayang tao, ayon sa Roma 9:5. Pangalawa, ng kanyang pagdating sa lupa ay para dalahin o ibaba ang ating Panginoong Jesucristo. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga disciple. At ang sabi niya, sino ako? Sabi ng mga tao. Sabi ng mga tao, kayo po ay isang dakilang propeta. Kayo daw po ay isang propeta na nabuhay noon. Pero sabi niya, ako, sino ako naman sa inyo? Sumagot si Pedro. Nang tinanong niya ang kanyang mga lagad, si Pedro ang sumagot at sinabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. At dahil dito, sabi naman ng Panginoon kay Pedro, sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapananaig sa kanya ang tarangkaahan ng Hades. Upon this rock o upon this stone. Pero mga kapatid, ang ginamit po doon ay upon this rock. Upon Petra, hindi Petros. Kasi si Pedro ay Petros. Pero Petros pong ginamit doon, siguro later na lang natin pag-usapan sapagkat hindi po ito ang ating tema, kundi sinabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro, ikaw ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, makikita natin Petros, sa ibabaw ng Petra, itatayo ang iglesia. At sa Petra, hindi makapananaig ang kamatayan o ang impyerno or Hades. So ito rin ang expectation ng mga Samaritano. Kaya nang ang Panginoong Hesus pumunta sa Samaria, yung isang babae doon umiigib ng tubig, umalis at iniwan ng Panginoong Hesus sa balon, sa tabi ng balon at pumunta sa Samaria, ikinuwento lahat ng kanyang narinig at sinabi ng ating Panginoong Hesus. At mula doon, pumunta po yung mga Samaritano at kinausap ang ating Panginoong Hesus. Marami sa mga taga-Samaria sa lungsod na yun ang sumampalataya kay Hesus dahil sa salita ng babaeng to. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nga, nang pumunta kay Jesus ang mga lalaking taga-Samaria, ay hiniling nilang siya ay manatili na kasama nila. At siya ay nanatili roon ng 2 araw. Marami pa
ang mga nagsisampalataya sa kanyang salita. So dahil dito, ang Panginoong Hesus ay kinilala ng buong Samaria na siyang pangako na Kristo or Messiah. At dahil dito, tinatanggap at kinikilala po natin ang Panginoong Hesus, ang Kristo at Messiah. So ginawa ng Panginoong Diyos, ng ating Ama sa Langit, na si Jesus ay Lord at Christ. At dineclare ng mga Hudyo na siyang kinikilala, tinahanap ng mga Hudyo, yung darating na ruler and Messiah na dineclare ng God na Jesus is Lord and Christ. Bakit kailangan ideklara? Hindi po siya kilala ng mga Hudyo na siyang dumating na Kristo. In fact, rejected nga po ang ating Panginoong Hesus bilang Kristo, bilang Messiah. At dahil dito, sabi ng Acts chapter 2 verse 36 na si Pedro ay nangangaral, alamin ngang may katiyakan ng lahat ng sambayanan ng Israel na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong ipinako sa krus na Panginoon at Messiah. Kaya sabi ng mga hindi kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at bilang Diyos, ayan na, malinaw. Ginawa lang si Kristong Diyos. Ginawa lang siyang Panginoon. Ginawa lang siyang Messiah. Bakit ginawa po? Ang ginawa po dito, yung Jesus na Diyos na nagsakatawang tao. Bakit? Sapagkat nailos ni Adam ng first man, ng first Adam, ang authority and rulership over the planet Earth. Kaya yung ikalawang Adan, referring to Jesus, ay kailangan yung authority na nailos ni Adam ay maibigay sa kanya. Kaya ginawa ng Diyos na si Jesus ang ikalawang Adan at yung nailos ni Adan ay ibinalik at nakuha po ng ating Panginoong Jesucristo. At the same time, hindi lang po siya Lord, siya din po ay Messiah, nang ibig sabihin, siyang ipinangako ng Diyos sa Genesis 3:15 na binhi ng babae na atin pong tagapagligtas. So, pangatlong dahilan ng pagdating ng Panginoong Hesus upang hanapin yaong nangawala at yaong mga nanaligaw. Sapagkat naiwala ng tao ang koneksyon niya sa Diyos at ang Diyos nalos ang koneksyon sa tao na ang tao ay nagkasala. Ito pong kasalanan ang nag-iwalay sa Diyos at sa tao. Hindi yung maikli ang kamay ng Diyos. Hindi po bingi ang tainga ng Diyos. However, dahil ang kasalanan po ng tao ang nagpahiwalay upang ang Diyos at ang tao ay magkahiwalay. Kaya sabi ng Luke 19:10, ang anak ng tao, sabi po rito, ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala. At sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, na siyang tagapamagitan between God and man and between man and God, ay dumating rito upang tayo po iabot sa ating Diyos na ating Ama. Kaya without the mediator, without Jesus, without His blood, there will be no salvation or no connection to God. Kahit sabihin mo na yung religion mo pa ang tunay, at kahit sabihin mo pang religion mo ang totoo, at sa religion mo, maliligtas ang tao. Mga kapatid, without the person of Jesus, without connection to Jesus, without the blood na nag-shed sa Calvary, man cannot find salvation and will never find redemption. Tama ang Panginoong Hesus, sabi niya, He is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but through Him. Because ang naiwala po ng tao ay ang connection sa langit sa Diyos, ating Ama. Hindi po niya kailanman naiwala ang langit. Ang naiwala ng tao ay ang connection niya sa Diyos na kaniyang Ama. Another reason, bakit dumating ang Panginoong Hesus? Upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Sa Luke chapter 4 verse 43, ganito po ang nakasaad. Ngunit sinabi niya sa kanila, kinakailangang ipangaral ko rin sa ibang mga lungsod ang Ebanghelyo patungkol sa paghahari ng Diyos. Ito ang dahilan bakit ako isinugo ng Diyos. Naalala niyo mga kapatid, ang purpose ng God, why He created man, is for rulership on all His creation.
Pero Adam failed that task na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya nang ang Panginoong Hesus ay dumating, ang ipinapangaral niya ay ang government ng heaven na nailos ni Adam mula doon sa Garden of Eden. Kaya nung ang Panginoong Hesus ay dumating, ang mensahe niya, repent for the kingdom of heaven has arrived. Mga kapatid, ang bansang Israel ay nasa ilalim ng Roman government o Imperyong Roma nang ang Panginoong Hesus po ay dumating. Kaya naunawaan nila na ang kailangan ng tao ay ang pamahalaan ng langit. And at the same time, nung panahon ni David, nung panahon ni Solomon, they were under the government of heaven. However, nung ma-divide na po ang Northern Israel and Southern Israel, sila po ay nakikita natin na nahiwalay na sa Diyos. So kailangan maibalik ang rulership ng heaven sa earth, particularly nung mangyari po ng tao ay mahiwalay sa Diyos sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kaya ang mensahe ng Panginoon Hesus, repent for the kingdom of heaven has arrived. Ang purpose ng kami ng Panginoong Hesus is government. Hindi po religion. Ulitin ko po ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kung religion po ang kailangan ng tao, hindi na po natin kailangan magpalit ng religion. Kasi lahat po ng tao may religion. Eh sabi naman ng iba, hindi, kailangan tama ang religion mo. Mga kapatid, hindi po religion o pangalan ng organisasyon o grupo ng simbahan ang kailangan natin. Sapagkat ang actual na religion na kailangan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang salitang religion o religare sa Latin, ang ibig sabihin ay papag-ugnayin ang naputol na relasyon ng Diyos at ng tao. At ang nag-uugnay po between God and man and God ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung religion po ang inyong hahanapin, wala pong ibang religion na kailangan natin kundi ang persona ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po pangalan ng organisasyon o ng grupo. Sapagkat ang grupo po at organisasyon ang pinakamadaling paraan para tayo mabulit sa impyerno. Pero kung ang kailangan natin ay kaligtasan, sa silong ng langit, Acts 4:12, wala pong ibang binigay kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang naiwala ni Adan ay rulership on the planet Earth. However, ang ikalawang Adan, ang Panginoong Hesus, ayon sa Acts 2:36, na ginawa ng Diyos ang Panginoong Hesus na Kristo at Panginoon na ibalik po sa Kanya. Kaya sa Matthew 28:17-19, nang makita nila si Jesus, sinamba nila siya. Ngunit ang iba sa kanila ay nag-alinlangan. At lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamahalaan ay binigay sa akin sa langit at sa lupa. Mga kapatid, all authority in heaven and on earth has been given to me. Eh bakit po heaven and earth? And remember, si Jesus po ay hindi lang po Lord ng planet earth, but He is also Lord in heaven. Kaya yung authority ng heaven and earth, ibinigay sa Kanya. Yung naiwala ni Adan na authority on the planet earth, na retrieve po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang command niya, verse 19, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, inyong bautismon sila sa ngalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. So the Lord said to His disciple, conquer the world, colonize the world. Sapagkat ang mundo po pansamantala ay naalipin ng kasalanan at naiwalay sa Diyos. Itong paraan para ang tao po'y makabalik sa Diyos, and that is through the Lord Jesus Christ. At ang paraan ay yung tinatawag nating discipleship making. Hindi inviting them to our religion. Wala pong religion na nakapagliligtas. Wala po. Walang tinuro pong banal na kasulatan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya kung sino man na magtuturo, kami ang tunay na religion na siya'y kaliligtas ng lahat ng tao, ay mga kapatid, isa po itong kasinungalingan. Maling-mali po ito at kung sasabihin, kami yung reliyon o iglesia na itinatag ni Jesus.
mga Panginoon, kahit po i-religion o simbahan na tinatag ng Panginoong Hesus, hindi po simbahan o religion ang paraan ng kaligtasan, kundi mismo po ang Panginoong Hesukristo. For by grace, you are saved through faith. Mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Dahil sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. So, pangalawa natin yung inkarnasyon ng ating Panginoong Hesus. Ang salitang bigatin sa Christian faith, ang ibig sabihin ng bigatin ay kapareho ng esensya o kapantay ng Ama pagdating sa kanyang kalagayan bilang Diyos. Hindi ginawa, hindi nilikha, kundi bigatin. So, ibig sabihin ng bigatin, hindi po ginawa, hindi po nilikha, ayon sa Nicene Creed. Nananampalataya ako sa isang Diyos, ang Ama na lumikha, na makapangyarihan na gumawa ng langit at ng lupa, ng lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Nananampalataya ako sa Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, isinilang ng Ama bago pa ang lahat ng bagay ay lumitaw. Sabi rito, liwanag mula sa liwanag, Diyos mula sa Diyos, bigatin, isinilang, hindi ginawa, na sabi rito ay kapantay ng Ama. Mula pa noong una, sabi rito, from Him, through Him, all things were made, at sa lahat ng bagay na ginawa, ay ginawa dahil sa Kanya. Kaya sabi rito, ang ating kaligtasan ay kaya siya bumaba mula sa langit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay naging laman o nagkatawang tao. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkakatawang tao na tinatawag nating bigatin, hindi po siya, kasi kaya tawag na bugtong ng Ama kasi galing siya sa Ama. Hindi po siya ginawa, hindi po siya nilikha, at itong Nicene Creed ay laban po sa heretikong aral ni Arius o ng Arianism na sinasabing si Jesus ay nilikha, ginawa at hindi po kapantay ng Diyos Ama. So siya ay Diyos na nasa laman at ang nakakita sa Kanya, nakakita na sa Ama. Fully God, fully man. Gaya na ating binabanggit kanina sa Filipos 2:6 at saka po sa Roma 9:5. So maliwanag mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, fully God, fully man. Mahalagang tanong bago tayo magwakas, meron bang literal na salita o nakalagay sa Bible na sinabi ng Panginoong Hesus, Diyos ako kaya sambahin niyo ako? Verbatim, literally, wala po. Sapagkat nang ang Panginoong Hesus ay dumating, hindi po yun ang layunin na ipakilala niya ang kanyang sarili na sa Diyos. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi sa Diyos na wala yung verbatim na yon at hindi siya karapat-dapat sambahin. Sa totoo lang po, after ng kanyang pagkabuhay na magli, hindi ho niya pinigilan at sinaway ang kanyang mga alagad nang siya'y makita at siya'y sambahin. So Mateo 28:16-17, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila Jesus. Nang makita nila si Jesus, sinamba nila siya. Ngunit ang iba sa kanila ay nag-alinlangan. Kung ito nga ba ang Panginoong Jesus, na alam nilang namatay na bakit nandito ang Panginoong Jesus, kaya nag-aalinlangan sila. Pero dito nakita natin, sila po ang kanyang mga alagad, ang 11 alagad, pumunta sa bundok at makita si Jesus, sumamba po sila. Bagamat ang iba'y nag-aalinlangan, kung siya nga pong tunay na Jesus, pero makita natin na Panginoong Jesus, hindi po sila sinaway at sinabing, huwag niyo akong sambahin. Hindi ako Diyos. Ang Panginoong pong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, alam ba ng Panginoong Jesus na siya ay Diyos? Ay opo. Alam ng Panginoong Jesus na siya ay Diyos. Yung kanyang divine nature ay hindi nawala nang siya ay magkatawang tao. But He emptied Himself of the glory. Inubad niya, sabi doon, ang karapatan at karangalan bilang Diyos. Pero yung pagiging Diyos, hindi po niya hinubad.
Anong hinubad niya? Yung glory na nandun, meron siya nung kasama pa siya ng Ama in eternity past. At yan yung makikita po natin sa Philippians 2:6-8, nakangina pa po natin binabanggit. At pagkatapos dito saan? Sa John 5:18. Dahil dito lalo mo naghahanap ng pagkakataon ng mga Hudyo na patayin siya. Ito ay sapagkat hindi lamang niya nilabag ang araw ng Sabat, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos na ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus ay hindi po Diyos, hindi niya tatawagin ang Ama, ang Diyos na Ama. Ang atin pong pagtawag sa Ama, karapatan lang. Pero siya po, ang kanyang karapatan, bugtong po siya na anak ng Ama. Magkakaiba yung ating kaugnayan sa Diyos sa kaugnayan ng Panginoong Hesus doon sa Ama. Another verse, John 17:5. Ngayon, Ama, luwalatin mo ako sa iyong sarili ng kalawalatiang taglay ko nang kasama ka bago palikain ang sanglibutan. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus hindi mananalangin ng ganito kung hindi niya alam na siya Diyos. Sapagkat alam niya, kaya ang prayer niya, Ama, luwalatiin mo ako doon sa kalawalatiin na taglay ko na nang kasama pa kita. So alam ba ng Panginoong Hesus? Opo. At walang pagdududa. Bakit siya nananalangin ng glory? Iniwan nga po niya sa kalangitan. At yung glory na yon ay yung glory na nung siya'y kasama pa ng Ama. At kung nandito sa lupa, kung siya po'y may glory ng God, malabo pong tayo'y mailigtas niya sapagkat hindi po siya mamamatay sa cross. At yung cover niya sa kalagayang tao na siya ay Diyos ay hindi po maipapakilala ang Diyos kung taglay niya ang glory. Because we can never see Him face to face at ang kanyang mga alagad hindi po siya kayang tingnan face to face. Pangatlong tanong, kung si Jesus ay union ng tao at ng Diyos, ibig sabihin si Jesus ay Diyos sa kanyang kalikasan at sa kalikasang tao, sa gayong kaparaanan o sa ganong kalikasan, ang Panginoong Hesus na Diyos ay sumasamba sa Diyos Ama. So nangangahulugan si Jesus na Diyos ay sumasamba sa isang Diyos. Kasi nga po ang Panginoong Hesus ay union of God and man. So ano pong ating kasagutan? Hindi po, sapagkat wala po sa buong banal na kasulatan na makikita tayo na ang Panginoong Hesus ay sumamba sa Diyos. Kundi siya po bilang anak, nananalangin at tumatawag sa Ama. Wala pong talata explicitly na nagsasabi na ang anak sumamba sa Ama. Sapagkat alam po ng Diyos Ama na yung kanyang anak ay Diyos. At ang anak, ang alam niya, ang Ama ay Diyos. Ipinakilala ng anak ang Ama bilang Diyos, ipinakilala naman ng Ama ang anak bilang Diyos. Never po ng anak sumamba sa Ama bilang Diyos. Kaya kung ang Panginoong Hesus bilang Diyos ay sumamba sa Ama, maniniwala nga po tayo na si Jesus hindi po God. Tao lang talaga siya. Di magmemiyembro na po tayo sa relihiyon na kumikilala kay Jesus na si tao lang. Kaya wala po sa banal na kasulatan na nagtuturo nowhere in the whole Bible, Old and New Testament, na nagsasabi na si Jesus ay sumamba sa Ama. But He only prayed and talked to God, communicate to God as Father. Mga kapatid, iba ang worshiping, iba ang prayer. Ang prayer is talking and communicating to God. Worship ay ginagawa lang ng tao. Kaya nang si Jesus ay tinukso ng dyablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga ito. Wala kang gagawin kundi sasamba ka lang sa akin. At sumagot ang Panginoong Hesus, Satanas, nasusulat, you will only worship to God. So parang sinasabi niya, ako ay God. So kailangan ikaw ang sumamba sa akin. Hindi akong sasamba sa iyo. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus po ay Diyos, hindi po siya sumamba to another God. Kasi wala nga po nakalagay sa Bible na nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay sumamba sa Diyos Ama. Kundi siya po ay nanalangin sa ating Diyos na ating Ama. Sa pagwawakas,
Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay napakalinaw. Ito'y gawin ang kalooban ng Ama. He became human so that through His humanity, we can give us redemption. Though He is God, He became human. He lost and he left the glory in heaven and He came here to earth without glory, but only operated human under the power of the Holy Spirit. But doesn't mean He is not God. Siya po ay Diyos, siya ay tao. Pero ang operation niya po dito sa lupa, isang operation ng tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Anong dahilan? Para gawain ang kalooban ng Ama at ibalik ang original intent na layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. That one day, the humanity will rule over His creation in the new heaven and in the new earth. Kaya makikita natin sa Book of Revelation, kasama po ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga tinubos will rule and reign with Christ forever and ever. Pero kailangan munang sila iligtas at maging matuwid sa harap ng Diyos, makapasok sa kalangitan sa pamamagitan ng pagtitigis ng kanyang banal na dugo. Ito po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus bumaba sa lupa, redeem human race, and bring back the original intent of God for the human race to rule and to reign in this planet Earth, in new heaven and in new earth. Mga magulang at mga kapatid, ito po ang dahilan bakit ang Panginoong Hesus, the whole concept of the Bible, why Jesus Christ came here on earth. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at andyan si syempre Emmy Alfonso, lagi-lagi yan mga kapatid. Joseph Militar, shoutout sa iyo bro. Kay Jovelyn De Jesus Venturina, Glory Iramis, ayan, at shoutout din mga kapatid dito kay Julieta Cabrera. Ang question ni Emmy Alfonso, si Kristo po ba tinawag din na pinakahuling propeta kaya wala na talagang propeta pa na lilitaw sa ating panahon? Siya na ang pinakahuling propeta, patama na lang po. Okay, si Jesus ay apostles and prophet. Okay? Pero pagdating doon sa prophet, wala na yung office. Ang meron na lang gifts. Kaya ng Panginoong Hesus, bumaba dito sa lupa, umakyat sa langit afterward, nagbigay siya ng kaloob, Ephesians chapter 4 verse 11. Nagbigay siya ng gift, anong tawag ay apostles, evangelists, or apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Yung office ng prophet, wala na po. Pero yung gift ng prophet, mayroon pa. Pero iba yung gift sa office. Yung office, wala na po. Kaya sino mang mag-aangkin na sila po ay may office ng prophet, ay wala na po. At saka yung gift ng apostleship, yun po ang ibinigay ng ating Panginoon. Okay? Yung office, wala na po. Gift na lang ang meron tayo, yung apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Dito mga kapatid, shoutout kay Alicia Verbal, kay Cristita Colantes, Lina Padilla, shoutout sa kanya. At dito din kay Julieta Cabrera, watching daw siya. At wala yung comment. Ito, Joseph Militar, sabi niya, may eternal life na po ba sila, Adan at Eva, nung sila ay nasa hardin? Wala pa, kasi ang eternal life, makukuha at makakamit lang nila kung kakainin nila yung tree of life. Pero sila is spiritually alive. Nung panahon na yon, may ugnayan sila sa Diyos kasi they were spiritually alive. However, yung eternal life, makakamtan lang nila kung uunahin nilang kainin yung tree of life. Kaya lang yung napagtripan ng mag-asawa, yung bunga pa na pinagbabawal ng Diyos, yung tree of knowledge of good and evil. Sapagkat di nila nakain yung tree of life, gumawa ang Diyos ng paraan para ang tao ma-receive ang eternal life.
yung tinatawag nating contingency plan. At ang paraan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus ang mamatay sa cross. Sapagkat ang tao ay may buhay at ang buhay ng tao ay nasa blood, kaya it requires the pouring out of the blood. Noong una in the Old Testament ay hayop, but the last sacrifice is the perfect blood of the Lord Jesus Christ. So yung redemption ng human race na contingency plan ng God para magkaroon ng eternal life ay makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Yung sagot natin, wala pa silang eternal life. Pero meron silang espiritong at spiritual na buhay. Namatay yon nung sila'y magkasala. So paano mabubuhay maguli o makukuiken yung kanilang spiritual life kapag sila'y nahugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Question dito, ano po ibig sabihin nito sa 1 Corinthians 15:28? And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subjected unto him that put all things under him, that God may be all in all. Tama. Ang Diyos Ama, ibinigay sa Panginoong Hesus ang lahat ng authority bilang Lord para lahat ng kalaban ng God, na ang huling kalaban ay kamatayan, ay gapiin ng ating Panginoong Hesus. So ang Panginoong Hesus, pagkatapos niyang magapi, ang role niya sa Trinity, He is Lord. At ibig sabihin ng Lord, ruler, controller, master, owner. Pagkatapos niyang masubdue ang lahat ng ito, na kalaban ng God, na pinailalim sa Kanya, siya naman bilang Lord na ginawa, na kagaya ng binanggit ko kanina, yung authority sa rulership na ilos ni Adan, na ibinigay ng Panginoon Diyos Ama ngayon sa Kanya, isasubmit niya ito sa Diyos. Upang ang Diyos maging lahat sa lahat, wala ng lordship, pagdating ng lordship ng Panginoong Hesus, in new heaven and in new earth. Kundi, ang nandoon na ay ang total authority ng God. Kung saan, tapos na kasi ang role ng ating Panginoong Hesus bilang Lord. Ngayon, babalik ang original na kalagayan ng God in the past, na God in eternity past, Father, Son, and Holy Spirit, the God, the Word, and the Spirit, who is equal and as one. In the new heaven and in the new earth, makikita natin sa Revelation 22:1, symbolically nakita sa one throne, nandoon ang Holy Spirit, flowing from the throne, yung living water, nandun yung God representing the Father, at nandun ang Lamb of God representing the Lord Jesus Christ. One God in three distinct person, kagaya ng eternity past, Genesis 1:1, in the beginning, Elohim, God, Father, Son, and Holy Spirit. Sa eternity future, the Father, the Son, and the Holy Spirit was there and will be there, kat ginakatawan ng God, Lamb of God, at ng living water, flowing from the throne and running through the city. So, yung Lordship ni Jesus, tapos na ginawa, binigay ng Diyos sa Kanya sa panahon ngayon, the moment na masubdue na niya ang lahat at i-offer niya ito sa God. So, yun ating kasagutan sa katanungan, Bro Rasha. Okay, siguro ito yung last question, bro, galing sa akin. Sa mga Messianic kasi, bro, or sa mga Islam, meron silang ginagamit na talata dito sa Mateo 15 verse 24. Sabi dito, datapot siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Or they argue that si Jesus Christ ay para lang sa mga Hudyo or para lang sa mga Israel at hindi para sa atin mga Pilipino. Question, bro, paano ba pinapaliwanag ito? Simple lang, totoo naman ang Panginoong Hesus, hindi sinugo sa labas ng bansa during His days. Isinugo lang sa kanyang bayan, ang bansang Israel. Now after, sapagkat ang bansang Israel, nireject nga siya, dito natin makita sa Book of Acts, after na ibuhos ng God, ang Holy Spirit sa mga Hudyo, ibinuhos niya rin ito sa mga Hentil sa Acts chapter 10. At dito natin makikita, nagkaroon ng mission ang
ang church na pinamumunuan ng mga Hudyo na nasa Antioch, Acts 13. At sinimula na ang pagkaligtasan para sa mga Gentiles. At doon sa mga Gentiles, kasama po tayo. Dahil ang command ni Lord, go into the whole world. So yung whole world, kasama ang Gentiles, kasama ang mga Hudyo. For the meantime, ang mga Hudyo, nireject siya, kaya yung time ng God ay nakapokus muna sa Gentiles. Pero darating ang panahon, pag dumating ang time na ang Israel ay kukubkubin na ni Antichrist at sila magagapi, they will call on the Lord. Ang time ng God, tapos na sa mga Gentile. Ang time niya, ipopokus na, ibabalik na niya muli sa mga Hudyo. Kaya yung sinasabi nila na sa Hudyo lang, for the meantime, tama yon. Pero sabi ng Panginoong Sos, hindi ako sinugo, kundi sa sambayan ng Israel. Kasi nga, prototype muna ang kailangan, ang bansang Israel. So dumating ang time, sabi ang command ni Lord, go into all the world. Mismo ang Panginoong Hesus na nagsabing, pumunta kayo sa buong mundo. Mga kapatid, ang buong mundo binubuo po ng Gentiles at saka ng Hudyo. Kaya doon sa plano ng Diyos na para sa mga Gentile, dahil ang salvation, ang pagkakakilala at pagkaalam sa Diyos galing sa Hudyo. At mula sa mga Hudyo, ibinahagi na niya sa atin ngayon nang ikinuman niyang go into the whole world. Make them my disciples and baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So tama, pansamantala sa Hudyo. Pero dumating ang time, ang salvation at ang pangangaral, hindi na po sa Hudyo lang, kundi sa buong mundo. At ginawa po yan ng kanyang mga alagad sapagkat after ng pagbuhos ng Holy Spirit sa Book of Acts chapter 2, na-spread out na po ang mga 12 alagad at nakarating po na rin ang pananampalataya sa buong mundo. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Final statement bro sa topic natin. Mga kapatid, inilatag ko pong mabuti ang dahilan bakit ang Panginoong Hesus ay naparito sa lupa. Nagkatawang tao ang ikalawang persona ng Diyos para tayo po itubusin at ibalik ang pamahalaan ng Diyos na intention niya doon sa Genesis chapter 1, chapter 2. And from chapter 2 until the book of Revelation to the last chapter, mga kapatid, itong dahilan, redeem us from the penalty and the curse and the penalty of sin and death, and then bring us back into the place of rulership. Itong dahilan, mga kapatid, nilikha tayo na may authority at may power so that we can execute the plan of God to rule and reign over this planet Earth for the meantime to win souls and make disciples. Nawa, wag ho nating mamiss itong opportunity na to, higit sa lahat ang dakilang kaligtasan so that in the next life, we will rule and reign with Christ. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you all po. God bless you all. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Eramis. So subaybayan nyo lagi ang kanyang podcast mga kapatid every Monday and 7 p.m. mga kapatid. Doon sa manonood pa, sa magre-replay pa nito. Please mga kapatid, huwag kayong mahiyang magtanong dahil sisikapin ni Bishop Eramis na sagutin ang inyong mga question dyan sa comment mga kapatid. Siyempre, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil nandun ang mga podcast ni Bishop Eramis mga kapatid. So, maraming salamat sa lahat ng nag-comment at yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart